Inalmahan ng ilang House prosecutors ang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng madismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan lang ng isang mosyon na papaboran ng simple majority o 13 senador. Sa panayam naman ng Russian media, sinabi ng vice na naniniwala siyang may kinalaman ng impeachment case sa 2028 presidential elections. Narito ang aking unang balita. Ang kinakaharap na impeachment case at pagkakaresto ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte may kinalaman daw sa eleksyon 2028 ay kay Vice President Sara Duterte sa panayam sa kanya ng Russian state-owned media na Russia Today na ibinahagi ng kanyang tanggapan. Siya raw ang tinarget dahil siya ang frontrunner sa 2028 presidential elections. Sabi pa ng bise, walang intensyon si Pangulong Bongbong Marcos sa bumaba sa pwesto. Gusto raw ng Pangulo na panatilihin ang sarili o kanyang pamilya sa kapangyarihan. Dagdag niya, iniisip daw nilang hihina siya kapag naikulong ang dating Pangulo dahil iisang pamilya sila. Buwelta na Malacanang. Siguro yan po ang nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Ang ilang kongresista na magsisilbing prosecutor sa impeachment trial, inalmahan ang pahayag na ito ni Senate President Cheese Escudero na maaring madismiss ang impeachment case si Vice President Duterte sa pamamagitan ng simple majority o boto ng 13 senador. Kung may simple majority ka to dismiss, for example, then imposible ka na maka 2/3. Hindi ba? Correct. It's simple math. Tila may sariling bersyon daw ng konstitusyon si Escudero ayon kay ML Party List Representative-elect Laila de Lima. It's clear enough na once transmitted na yung articles of the impeachment to the Senate, yung start na ng proceedings. And what are they doing now? Hindi na natin naiintindihan. Has been showing that a kind of posturing as if the 1987 Constitution is not there, as if the 1987 Constitution is not clear enough. Ayaw raw ni de Lima na hulaan kung anong motibo ng Escudero, pero marami na raw agam-agam. Hindi maiiwasan yung mga agam-agam na this is part of a plan. I don't know if this is coordinated. This is something that is consciously being made by the parties, meaning the defense, and then yung senators mismo as an impeachment court. Iginit din ni Representative Jervil Luistro na hindi pwedeng ibasura ng impeachment court ang articles of impeachment. Nakasaad daw sa konstitusyon na ang trabaho ng impeachment court ay to try and decide o magsagawa ng paglilitis at magbaba ng hatol. Kinwestiyon din ito ng isang pumirma sa articles of impeachment. Malaking tanong, bakit? Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. That's why dapat impartial. Sang-ayon naman si Senador Alan Peter Cayetano kay Escudero, pero ang tanong niya, tama ba ito? The Senate acts through its members and majority wins. Now, just because you can, it doesn't mean you should. Di ba? Hinihingan namin ng reaksyon dito si Escudero. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News.